Alam pang sadyaan ay suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung vice cam and budget report. Ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung alitagtag drug haul. Nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hina-highlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa iyong pinapakiusap na pagkatiwalaan kanila sa posisyong kinakandidatuhan mo. Yan po ang layunin ng kampanya. Ang isang kampanya, dapat ipakikita mo bakit kanila dapat pagkatiwalaan, pahiramin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang naisimulan Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue. Sa issue pa lang yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional bicameral conference committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang sagutin mo yung bakit meron 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung, I'd like to think mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight at they will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng pork barrel queen tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014. Salamat kay Joa De Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mo mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito. Anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Haul, yung Alitagtag Drug Bus? Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasabat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi nyo na pinag-uusapan, wala nang impormasyon ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa issue ng vice cam. Huwag mo nating kalilimutan, yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po nyo kalilimutan yun yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipinong may bangko, may deposito, may naitatabi. Importante kung alam nito, 117 billion pesos pera ng PDIC kinuha po ng Marcos administration. Sa nilalagay, syempre, pampondo ng kanilang unprogrammed appropriation noong nakaraang taon, 2024. Pinondohan yung IX, pinondohan yung ATA, pinondohan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace, and security. So yun po yung issue natin, yung 25 billion pesos ng DBP,
yung 50 billion pesos ng Land Bank of the Philippines, yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Gusto nyo na issue yan, pag-usapan natin, issue-based tayo. Naglagay ako ng mga notes ko rito para maganda. I'm trying to make our life tonight a little light, but it cannot be. Marami po talagang seryosong problema ang ating bansa na nangangailangan ng mga seryosong taong kayang magbigay ng seryosong solusyon. Kaya ito po dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo ng live, issue-based campaigning po ang ginagawa ng hakbang na maiso. Hindi naman kami nag-resort sa negative campaigning. Nakataon lang na talagang lahat ng ginawa ng administrasyon ito panay negatibo. And let me just bring this one up to you. Kahapon po may lumapit sa akin regarding doon sa aking naging talumpati at sumasang-ayon naman po sila na palakasin ang mandato ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lagyan natin ito ng kapangyarihan na magsagawa. Utusan ang lahat ng taong gobyerno, elected or appointed, na sumailalim sa isang mandatory, open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Importante po yun dahil sabi ko nga, Article 11, Section 1, public office is public trust. At lahat ng panahon dapat ay may pananagutan ang lahat ng taong gobyerno sa kanyang nasasakupan, sa kanyang nasisilbihan, in this case sa ating po mga Pilipino. So ito po dapat natin pinag-uusapan. May nagsabi sa akin, hindi ko nga alam negatibo na raw ang lahat ng ginagawa ng administrasyong ito. Minsan lang silang may pag-asang magpositibo, tumanggi pa, sumailalim sa drug test. Yun nga rin mo ang hindi ko maintindihan Negatibo na sila sa lahat ng ginagawa nila, tsansa na magpositibo, tumanggi pa. So gusto ninyong issue-based, gusto ninyong sagutin namin. Yung inyong mga negative campaigning, sasagutin natin. Basta tanda lang din kayo. Nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan? Yan, sagutin niyo yan. Hindi negative campaigning to, issue-based ito. Sinabi nila ito sa kanilang SONA, 500 billion pesos sa loob lamang ng 2 taon ang kanilang inubos at sinasabing merong higit kumulang 5,500 flood control programs. Nasaan? Issue-based tayo. Negatibo ang dating sapagkat negatibo ang inyong performance. Wala kaming makita. Wala kayong nagagawa pang mabuti sa sambayan ng Pilipino. Mangangalahati na kayo sa inyong termino. Mga kababayan, 6 na taon lang itong mga to Huwag tayong pumayag. Ngayon, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte kahapon. At ulitin ko. At ganoon din naman yung sinasabi ko, kahit saan ako magpuntang lugar. Ako'y nagpresenta, nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, at nagpapasuri. Sakasakaling sa tingin po ninyo, ako'y karapat-dapat na pairamin ang inyong mandato at ang inyong boto, tulungan po ninyo ako maging senador number 56 po sa balota, si Atty. Vic Rodriguez. Subalit, kung sa tingin naman ninyo na kontento na kayo sa ganitong uri ng korupsyong nagaganap sa ating lipunan, higit na talamak ang korupsyon, kung happy kayo, kung kontento kayo, meron pa silang 3 taon, dito nga naman kayo sa kanila. Tangkilikin nyo sila. Huwag nyo kaming samahan sa Team Suka. Pero kung gusto ninyo ng totoong pagsisilbi, alam mo ninyo, ulitin ko yung sinabi ko kagabi, ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng mga gintong peke. At ang suka ang kalaban ng mga mambubutol. So kung sa tingin ninyo na mas mababa ang droga at mas mababa ang kriminalidad dito sa administrasyon ito, di yung 3 taon, bigay pa ninyo uli sa kanila. Tangkilikin nyo yung kanilang grupo. Pero kung